Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia. No? At soon, sa buong mundo. Anti-Subot Podcast! Gusto mo ba maging part 2? Gusto mo ba maging number 2 male podcast? Gumawa ka na ng podcast mo ngayon. Para number 2 ka lang sa amin. Wala. Kami lang ang paggagayaan mo, di ba? Oh. Number 1 talaga, no? Ano yun? Grabe yung pinusta natin dito. Sa bawat araw ng mga binibitawan Di lang natin. di lang sa Pilipinas, sa buong mundo pa eh. Realistically speaking, nakukuha ko Bibilangin natin. Bibilangin natin. Pinapanood na naman tayo sa ibang bansa, yung mga OFW. Kaya nasa sa buong mundo. Ang dami tayong OFW, parang kalahati nga ng member natin OFW, pare. Woo! Alam mo kung tutuusin, pre, papalag talaga sa buong mundo eh. Kasi halimbawa lang, itapat kala Tiny, yung podcast ng, anong pangalan ng podcast ng mga taong yan? Sila Tiny, kailan yung si Tiny? Hindi ko lalayin, pre. Hindi ko lalayin. Basta para kasi silang mga, para mga, anong tawag dito, well-off na mga lalaki. Tapos, malulupit din yung mga naging guest nila. Pero para sa akin, personality-wise, mas kumakain tayo ng pain kaysa kumpara dun sa mga taong yun. Eh. Oo. Pag dito ka nakatira sa Pinas, times 10 dapat eh. Di ba? Parang ganun nga eh. Kung ikukumpara nila, bakit yung sa US mas mayaman sa inyo, mas alpha male, ganun, bla bla bla. Eh, hindi naman sila dito pinanganak eh. So, kung halimbawa meron kaming, let's say, 10M network, let's say, compare niyan sa Amerika, dapat meron kang $20 million network at least, or $10 million din. Dahil sa hirap ng opportunity dito at sa dali ng opportunity doon, plus yung startup pa nila, kaya na may computer na sila kagad, may magandang bayan na sila kagad. Mas maaga eh. Yeah. Mas maaga yung startup nila eh. High school nga na, pwede na silang magtrabaho eh. Dito Pwede na. hindi pa eh. So mas ma-advance talaga. Per hour pa doon, dito per day. Tapos traffic dito doon, hindi. Sobrang daming advantage. Hard mode eh, no? Hard mode. Oo. Kaya kung sa wisdom, sabi ko, mababangga natin tayo dun. May tatapat tayo dun. Kaya nga. Oo. Kaya di ko din tinitignan yung sabi sa laki ng pera, sa laki ng net worth. Kasi nga puta, naka-hard mode kami sa Philippines eh. Oo. So kung dito, makakita ka ng lalaki naka first million peso without any connection, yung family niya, walang nepo baby sa kanila, putang ina, walang tumago sa kanila, siya pa lang. Grabe yun. Grabe yun. Iba katumbas nun, pare. Tapos Super hard mode. hindi pang money launder lang. Oo. So isa Legit daw. yung pera. So isa daw, General ng Soy Army. At puso ko na sa agrikultura, hari ng hip-hop underground. Yeah, Johnson Point para sa lahat ng social media. Again, malapit na yung Valentine's, no? Nire-record namin to 12. So, bago yung date ninyo, next week na pala to, tapos na Valentine's pag in-upload. So, pare, wala lang, bumili ka pa rin ng pabango namin, no? Sa TikTok shop, Shopee kayo sa daw. So, yeah, lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka para malupit ka. 8 Yeah. asset sa lahat din ng social media platforms. Ayun na. Yeah. Ikaw, Boy Jacol, susupot-supot ka. Makinig ka na mabuti. Ha? Makinig ka na mabuti. Tapos, i-practice mo kung ano yung sinasabi namin. Para maging mas malupit ka pa sa akin. Yan. So, pag mas malupit ka na sa akin, may kinig ako sa'yo. Binigyan ka tuloy ng isang malupit. Pero ngayon, hanggat wala ka pang laman, sige, manggigil ka dyan sa comment section lang muna. Alam niyo par, naisip ko lang ngayon, since yung ginagawa namin, to para transparent lang din sa mga family natin, nakasubaybay talaga. Mahirap tong ginagawa namin eh. Akala nyo madaling kwentuhan lang to. Kasi consistency to. Sa isang linggo, ilang beses tayo nakikita? Parang dalawa, diba? At least dalawa. Hindi nawawalan. No? Matinding consistency. Tapos 8 hours yung sinushoot yung podcast namin. Minsan 9 hours na inaabot. With kain, diba? Anong sikreto nyo? Bakit hindi kayo tinatamad? Kasi sa ibang tatama rin na, susuko na yan. Ako, kaya hindi ako tinatamad pare. Actually, lagi akong tinatamad. Pero alam mo ginagawa ko? Pinupuntahan ko pa rin eh. Ngayon, matatawag mo bang tamad yung kung pupuntahan mo pa rin, gagawin mo pa rin. Di ba?
So yun lang. Kasi yun yung ano ko, pangontra ko. Kasi once na nandun na ako, ano pa nga ba gagawin ko? Hindi gagawin ko na yung kailangan kong gawin. Nandun na ako eh. Yung, ano naman yung masasabi ko sa tamad talaga na hindi pinupuntahan? So, okay lang maging tamad basta nag-show up ka. Yung? Again, para sa akin yun ang pangontra bro. Sa totoo lang Sa totoo lang. Kasi, again, pag yung katamaran kasi, hindi naman natin maiiwasan talaga. May iwasan mo ba yun? Lagi kang motivated? Imposible yun Imposible yun. Magkakalokohan tayo pag sinabi, hindi, motivated ako araw-araw, laging laban. Hindi may araw na katulad ngayon. Medyo mahina ako kasi nagkakabundok lang natin nung nakaraan. Tapos nag-edit din ako, ganyan. So pagod ako talaga. Pagod ako. Pero, Sorry hindi, nagbubuild nga ako ng... Actually, idea ko yun, di ba? No. Pero ikaw nagsabi ng batalaw. So, sorry Pero masaya naman eh. Sumakto nga no? Buhat tayo, nagbundok tayo, overnight, Wednesday. Tapos kinabukasan, shoot ulit. Oo, tumatak Kaya tayo. nyo ba yun? Kaya ba ng normal na tao yun? 3 araw, no? Oo, Straight. nung araw na straight na may ginagawa tayo. Kaya nga gusto ko rin kayo tanongin anong ginagawa para hindi kayo tamarin? Ikaw nag-show up. Basta Oo. kahit tinatamad, show up. Nag-commit ka na, show up. Ikaw? Ano pa, idagdag ko lang yung Sige, katiptong ng show up, pare. Kasi hindi lang naman basta nag-show up ako eh. Meron akong, hiya. Isa yun. Pwede yun. May hiya ako, may respeto ako doon sa mga katrabaho ko. Katulad sa inyo, may respeto ako sa inyo. Pag hindi ako Commitment. pumunta rito, may hiya, nakakahiya yun, pre. Kasi kayo, nag-show up kayo, pumunta ito, malayo rin to. Pumunta. Tapos hindi ako pupunta. Dahil lang, tas pareho pa tayo ng ginagawa. Hindi ako pupunta. Ano yun? Anong nakakahiya yun? Nakakaya, no? Oo. Pero dati, ganyan ako nung nagtatrabaho. Wala akong pakialam sa late ako, minsan, ganyan. Pero ngayon na, sobrang halaga pala talaga nun. Nakakahiya sa tao. Nakakaya. Tsaka pinanghahawaan ko rin yung... Ito yung mga klase ng time na magagamit mo yung ego mo eh. Diba? Yeah. Hindi mo pwedeng sabihin na mas masipag kayo sa akin. Yun yung nandun din ako. Yun yung lumalaban ng katamaran ko. May competitive. May competitiveness eh. Doon ko nagagamit ng healthy yung ego ko na hindi ako pupunta eh. Pareho kami may pinaghirapan ito. Pareho kami ng papatalo ko sa inyo. Ibig sabihin, mas malupit kayo sa akin. Ay, hindi pwede. Pupunta ako kahit tinatamad ako. Okay. Show up ako. Tangina, go. So yung ego, maganda rin siya kung gagamitin mo sa tama. Oo. Sa advantage mo, gagamitin mo siya para sa akin. Sa akin, big picture thinking. Yan, ganyan siya sa salita pag pinlaka mo. Pero punta muna tayo dito sa sinabi ko dati, mga bagay na sinabi ko dati. Ano to eh? Halimbawa yung sinasabi ko na gawin mo kung ano yung gusto mo. Gusto ko tong isingit, gusto kong i-clear yun dito kasi konektado pa rin to eh. Gawin mo kung ano yung gusto mo. So, sa mga definition ng mga bata, ang gagawin nila, yung mga paglalaro, yun yung gusto nila. Gusto mo, okay. Oo. Tapos pag nagko-progress sila, medyo tumatanda sila, sumasama na yung pagdodroga. Kasi gawin mo gusto mo eh. Kaya mo gusto mo Ang eh. lakas diba? parang layo nung tinalon na paglalaro, droga. Kasi una paglaro, basketball sila, tapos bumarkada. O yan, gusto rin nila yon. Bagay na-excitement sila. Kasi yun talaga ina-advise ko, pare. Yun talaga ang paradigm ko eh. Do what excites you, do what you want, 'di ba? Ganun. So pag hindi naiintindihan ng bata, Sabi na Itasit, do what I want daw eh. So, magdodroga ako. yan. Oh. Ngayon, ikakatwiran din yan sa nanay niya. Halimbawa, sige, yung mas malapit-lapit pa. Music is my passion. Pinagugas ako ng mama ko. So, hindi. Lalaban ko. Dahil music is my passion. Yung music ang gagawin ko. Yung paghuhugas, hindi ko gagawin yan. Kung gagamitin pa rin nila akong katwiran. Di ba? Ano masasabi mo doon? Tanga ka. Big picture thinking. Ganito yan eh. Paglipas halimbawa ng 3 taon, music ang passion mo, tapos pinabayaan mo yung mga obligasyon mo. Nagmukha ka ng mabantot. Kasi sabi ko, do what you want, music yung passion niya, so music siya sagad. Tapos ang dami mo napabayaan. Paglipas ng 3 taon, magaling ka nga sa music, pero di ka naman attractive. Hindi ka attractive, ang dami mo napabayaan ng department eh.
So, tatanungin kita, gusto mo ba yung magaling ka nga sa music pero di ka naman attractive? Hindi mo gusto yun. So, yun ang tamang application ng sinasabi kong do what you want. Kasi dahil may pangarap ka, you do what you want, pero pag tinignan mo sa bigger picture, yung ending nun, yun talaga yung gusto mo. Gusto mo matikas na katawan, mabango. May talent ka, mabango ka, na-serve mo ng maayos yung pamilya mo, yung nagawa mo ng maayos yung obligasyon mo sa pamilya mo, yun yung big picture, yun yung end product. So, pag gano'n ang vision mo, kahit yung mga nakakatamad na pagwawalis, nakakatamad na, di ba? Gets. Nakakatamad na pagbabasa ng libro, this time, pasok na pasok siya na do what you want. Gusto kong full package ako habang balang araw eh. So, hindi pwedeng porque ang nakaka-excite sa akin ngayon ay mag-basketball, pwede ko nang pabayaan yung mga maliliit na obligasyon, yung mga pagbabasa. Kasi paglipas nga ng panahon, kahit gano'n kapag galing mag-basketball, tapos hindi ka naman makakuha ng chicks dahil Hindi ka naman din nag-pro. hindi ka rin nag-pro. Ngayon, tanongin mo yung sarili mo, yun ba ang gusto mo? Magaling ka mag-basketball pero loser ka pa rin. So, okay, nagigets ko na. So, Diba? pagka, if ever tinatamad ka sa moment na to, tignan mo yung itsura mo in a bigger picture. Yun. Oh. Ito, real life na sinabi ko to kay Josh eh. Sa 5 years kong sa Cebu, sa totoo lang, baduy na baduy ako sa buhay ko doon na, kahit nakakapanchicks ako doon kahit nakakapanchicks ako doon, nababaduyan ako sa lifestyle ko, trabaho, chicks, tapos balik sa kwarto, nababaduyan ako. So, ang ginawa ko noon, yung sa preference ko, dinala ko yung bumili ako ng mga gamit pang gym, yung pull-up station na nasa bahay, yung nakita mo nung dinala ko yun doon. Kasi ang nasa utak ko nun, gusto ko, paglipas ng panahon, may ikukwento ko, which is ginagawa ko na nag-hardcore ako sa pagpo-pull-ups ko noon. Kaya sabihin ko sa inyo, pagdating sa pull-ups, sabihin ko bang sa buong mundo, siguro top 5% ako sa buong mundo. Ooh, Top 5% ako pag maglaban tayo ng Kiniklaim na. pull-ups. Top 1% lang yun. 1% lang ba Hindi lahat yun? ng tao kaya mag-pull up. Di ba? Isa daw nagsabi nun. Konti lang talaga nagkakabuhat ng sarili niya sa pull up. Kasi imagine mo yung dami ng mataba sa konti ng fitness, pare. Kahit nga ultimo yung fit na lalaki na, hindi pa niya kaya mag-31 Oo. pull up eh. Yun. Max 10 nga lang siguro eh. Ako, Wala ako. pang 10 yung iba eh. 10. Max ako yun. Meaning ko. Mahirap yung 31 pull up. I would say top 1%. 31 to. 31. Top 1%. So, yun. Ganun siya. So, maaaring hindi gusto yun ng marami. Actually, sabihin ko rin sa inyo, nakakatamad talaga yun. So, ang naging buhay ko doon from 8 to 5 na job, may graveyard yun, pero 8 to 5 na lang para maintindihan nyo ako. From 8 to 5 na regular job, panchi-chicks, yun lang ang buhay ko noon. Nadagdagan ko siya ng workout. Malaki yung dosage nung ko nun, yung pull-up workout ko nun. So, at least sa akin man lang, gusto ko na yung picture na ganon. Dagdagan natin, which is nangyari na nga. Top 1% ako pagdating sa number of pull-ups. Gusto ko yun. Kaya kahit nakakatamad yun, ginawa ko talaga yun. Kumbaga, kung ikukwento ko, alam ko kasi na dahil naging busy ako sa pagpapalakas ng pull-up ko, hindi kasuputan yung lifestyle ko. Yun, kaya ko rin i-brag yun. Yung 5 years na yun, na gano'n ang buhay ko sa Cebu, definitely hindi supot ang lifestyle ko nun. Kahit tinatamad ako, pull-ups pa rin ako. Masasabi ko, pre, kaya mas dominante yung ugali ng pagiging tamad. Konti yung ganong mindset eh. Pero mo, isipin mo kagad, in a basic term, future yung tinitignan mo kagad eh. Nakatingin, every time na tinatamad ka, titignan mo yung future eh. So, hindi naman lahat ng tao gusto tignan yung future nila eh. Pag gusto nila feelings, kumbaga, yun nga, majority ng tao sa feelings nakadepende. So, pag tinatamad sila ngayon, susundin nila talaga yun. Hindi nila titignan yung future, hindi nila titignan yung bigger picture. No? So, importante rin talaga na paano natin maitatanggal yung tao? Kasi by default, ganun eh. Oo, totoo. Na ang feelings ng tao, yun talagang masusunod eh.
Hindi, tol. Doon na Kaya papasok tamaran, Doon na papasok yung agree ako sa sinabi mo nung una. Yung ego gagamitin mo. Lahat tayo, malalaki ego natin. Yan na talaga real talk dyan. Sa laki ng ego natin, natin mapahiya. Kahit sa bundok, pare. Sa totoo lang ego lahat din yun Oo. Oo, syempre. Tangina nyo, walang maiiwan dito. Walang weak. Yeah. Kaya importante naman yung brotherhood. Ayun. Tama. Diba? Tama. Kaya sabihin mo, kung wala ka nga namang brotherhood na nagche-check sa'yo, wala, talagang papabayaan mo yung sarili mong umano. Kasi actually sa atin, hindi lang tayo nagsisitahan. Pero alam ko, kasi ako nararamdaman ko, tatangin na pag kung lumipas yung panahon na from kilala nyo ako na okay yung cardio ko, tapos nag-training ulit tayo, ang sama na ng cardio ko. Oo. Nakakahiya yun kahit hindi nyo ako Oo, i-check, di ba? tama. May hiya ako nun. So yung ego mo and competitiveness mo, hindi siya malalabas ng mag-isa ka lang. So lone wolf para sa akin di talaga. Hindi talaga Hindi nag-work. talaga. Parang or pwede siya pero hindi siya kasing taas ng boost na may bibigay sa'yo ng brotherhood. Brotherhood, yeah. Na kagaya mo. No? Kasi yung brotherhood mo yung pipitik ng ego mo na, ano boy, ayaw mo umabot sa ganun parang ano boy. Kala ko ba dati ganito. Tapos ngayon ganito, ano yan? Parang, di ba? Di ba? Di mo papaabutin sa ganun Na yung tulad yan sinabi mo yung sa cardio, syempre ayaw mo makita na ano Kaya nga minsan, kilala ka na may cardio, di ba? naintindihan ko rin yung pag may nagkukwento sa akin na tinatamad po akong pumasok sa trabaho. Natanong ko kung bakit, wala mang gandang kasama. Wala daw siyang ka-vibe dun sa work niya. So, minsan nag-intindihan ko rin kasi nga ako, ever since na nag-strive ako sa isang bagay, like for example, sa pagsasayaw ko, ito, sa pagpa-podcast natin, lahat to, nagpapamotivate sa akin, itong pagsasama natin Brotherhood. Oo. Yeah. Sa pagsasayaw, di ba? Brotherhood, ito. Oo nga naman, talagang tatama rin siya kung... So maganda na point out natin yun, na kumbaga, matawag dito, na-isolate natin yung issue na yun na kung bakit tinatamad yung ibang kalalakihan dyan. Kasi nga, wala silang brotherhood doon. Walang tamang brotherhood. Walang tamang brotherhood sa trabaho nila, sa ginagawa nila. Kasi kung mag-isa ka lang, sinong tatapik ng ego mo? Parang autotapik yan pag may brotherhood ka. Parang ayaw mo makita kang, nali-left out, ayaw makita ang burden ka sa grupo So, gagawin mo yung best mo para maibigay yung commitment mo at ma-project mo na maayos yung commitment na binigay mo para magka-output kayo na maganda sa team. Ito. So, si tingin ko tama ka, walang brotherhood yung mga tinatamad mag-isa or nasa maling brotherhood sila. Yeah. Ito na, magandang topic to. Definitely. Ano naman yung mga maling brotherhood na possible na sinasamahan mo pero di mo namamalayan? Ayan, Nasa maling brotherhood ka pala. Ako, yun. Related sa kanina, yung kinukonsinte yung katamaran ninyo isa't isa. Di ba? Tinamad yung isa. Okay, sige, wag na. O sige, wag na. Yung mga ganun. Yung, tamad din sila in general. Yung mga kasama mo na yun, tamad din. Walang ibang ginagawa. So, hindi productive yung tropahan ninyo. Tapos walang ego, walang pride na Oo, ingatan, kasi isa pa yan nagiging bad trip yung pride, ego sa brotherhood. Biro mo puro kayo lalaki. Wala kayong mga ego. Puta, ano yan? Di dapat girls night out na lang kayo. Puro kayo babae pala dyan. Wala kayong ego nga, pride ng lalaki ang magsisave sa'yo. Para sa akin Instinct yan Instinct ang magsisave sa'yo. Di ba? Lalaki, pag may survival instinct ka, pagka madilim, yun yung isipin, teka, may danger dyan. Same thing din na pag yung pride and ego, yan yung nagtitrigger sa katawan natin na pagka, napapahiya na ako, tangina, binabastos na ako na ito. Yun yung nagsasabi sa'yo, teka, alagaan mo yung pagkalalaki mo. Kung ayaw ng mga tropa mo na may mga ego kayo, putangin na parang, ano na lang tayo, yung tawag doon? Mag-nail polish na lang tayo rito. Di ba? nail art. Oo. So para sa akin ganun, kung hindi kayo nag-checkan isa't isa, walang... Ito pa nga Nag-checkan ba tayo? Ako pre, ito kami, kasi mas, dahil magkababata kami nito. Ayan. Ewan ko, baka hindi na ba bad trip sa akin to kasi katulad ng sinabi mo sa akin, pinoint out mo sa akin, nagbubundok tayo. Ano yan? Tignan mo to, kuya, parang kuya. Di ba sinasabi ko sa kanya, tangina yan na naman, di na naman kayo ready. Parang yung sabi ko sa'yo nun. Yung packet pa lang. May kulang ata siya bag. Sabi ko, pabigat ka na naman. Yung mga ganun. Kasi, hindi ko naman sinasadya yun, but
ganun ako sa mga tropa ko lalaki na parang lagi ako may komento na pag nakikita ko. Hindi ko naman pinipersonal. But yun yung playful way ko para, Normal yun. Tanga. communication. Kapalan talaga. Normal yun. Yun nga sa ibang tropahan nga, maano yun, ma-offend yun. Tong ino nito, parang gago. Pero, May singit ko lang sinabi mo, pag sa tropahan, na-offend yung ganun tropa mo, pare. Talaga may masamang iniisip na sa'yo yun. Hindi ka na talaga gusto nun. Totoo. Totoo. May pumuputok na. Oo. Kapag inis na talaga siya sa'yo eh. Tapos hindi niya talaga gusto ka as a brother, pare. Kaya everything na lang nasabihin mo, parang gusto ko na sapakin. Alam mo yun? para sa akin, putangin ng lalaki tayo, nasa masculine na tropahan tayo, dapat nga, normal yun eh. Normal talaga. Kung ayaw mo ng gano'n, yun nga, sinasabi natin sa mga viewers natin, kung ayaw mo ng gano'n, ikaw mismo ayaw mo ng gano'n, baguhin mo yung mindset mo, or kung walang gano'n sa tropahan ninyo, tangina, mag-cutics na lang kayo. Ito ang isa sa brotherhood talaga na matibay napansin ko Yan, may kupalan, may biruan, may asaran. Pero pag ibang tao na nang asar doon sa grupo na yun naman ang hindi papayag pare, Pag hindi ka sa circle natin. Sa circle natin, understood yun. pero kukupalin mo yung isa sa amin na tangin mo, hindi ka naman belong, gago ka. Parang yun. Yun, doon mo naman maasahan yung brotherhood mo kung pagtatanggol ka pa or alam mo na, nasa likod mo pa rin, diba? Yan, isa yun sa mga tip ko, if ever gusto mong sipagin or mag-strive, maging successful sa gusto mong gawin, make an effort na maghanap ng tropa doon sa something na yun. Effort, ganun talaga eh. Ang tropa na solid, hindi naman yan kusang dumadating eh. Binibuild talaga yan. Parang babae, sa relationship, binibuild. Like, sa tropahan, binibuild din yun, pare. So, gusto mo mag-boxing, tinatamad ka mag-boxing, itro mo pa rin kasi makibagay ka. Hindi na wala nang lone wolf ngayon dito. Puta. Di ba? Ito, i-claim ko to para dito sa ilang Ito sabihin ko sa'yo, magaling akong mag-connect the dots. Yan magaling akong mag-connect the dots. Kasi ganito yan eh. Nabigyan ko kayo ng halimbawa kung mahirap. Mahirap to. Ganito ako kagaling na yung mahirap pinagko-connect ko. Paano yan? Dito ko nakuha to eh. Mga mangkukulam. Layo Sige, connect yan. Kokonektado yan. Connect ko. Mangkukulam. Mangkukulam, brotherhood. Sige, connect mo ngayon. Ano ko to kasi, yung mangkukulam, para ma-execute niya yung mga black magic na ginagawa niya. Marami siyang ginagawa na it doesn't make sense sa atin. It doesn't make sense sa atin. Yung mga pagpatak ng kandila, anong science nun? Pero, hindi nyo madedinay, ang mangkukulam, nakakakulam talaga. Bakit ganun? Di ba? Yung mga, magdadasal-dasal ng ganun. So, tanungin nyo sarili nyo. Paano nangyayari yun? Yung sisindi ng kandila sa madilim na lugar, magdadasal-dasal. It doesn't make sense. Pero kung titignan mo, mag-zoom out ka, lahat ng ginagawa ng mangkukulam na ganun, intentional. Ginalagay niya ng placement yung mga bagay-bagay, yung kandila, yung yung pagdadasal ng ganun. Kasi meron siyang intention na maka-harm doon kung sino man sa hina-harm. Tapos, kahit mag-survey kayo, meron talagang nakukulam eh. Okay. Meron talagang nakukulam. So, pagdating na ngayon sa anong application nun sa buhay mo, ibig sabihin may gagawin ka talaga. So, kung sa kulam perspective, tayo, ang kulam natin para manatiling matikas yung buhay natin, mag-workout tayo, ko-connect tayo sa brotherhood na hindi mga gunggong, di ba? Pinagyayaman natin yung yung knowledge natin. Meron kang ginagawa, piniplacing mo yung mga bagay-bagay para mapunta siya sa ganito. Kasi, ito ulit, kaya natin i-describe yung mga senaryo para hindi mabuo itong samahan natin ngayon. Alam natin ang itsura niyan, kung bakit hindi ito mangyayari. At kung paano din ito nangyari, alam din natin. Meron tayong qualities eh. Oo. 'Di ba? Na yung mga bagay na yun, hindi yun random intentional tayo kung bakit naging ganon. Exactly. Okay, nagigets ko na. Na-connect niya, pre. Di ba? Connected.
magaling akong mag-connect. Ngayon, Comment down below, 8 asset, magaling mag-connect. magaling ako mag-connect. Kasi, Para malaman ko kung nakikinig talaga kayo ano siya, di ba? kasi overall, pasisimplihin ko, wala talagang mangyayari sa paghilata. Wala talagang mangyayari sa pagiging plain. Di ba? So, connect ko naman sa pagiging tamad. Tamad talaga tayo by By default, By totoo, default. madali kasi talaga eh. Human nature, mas pipiliin yung madali eh. So, ang humilata, ang hindi pumunta, madali. So, majority ng tao, doon talaga pupunta sa katamaran. So, yun nga, kasabi nga niya, ni Ayit Asit, na kailangan meron ka talagang intention na magbago or intention na hanapin yung gusto mong changes para maalis ka doon. Ganda nun. Oo. Kasi kung yun nga, tamad lang yung term yun kasi kaya importante yung mga self-improvement na video like for example yung itong ginagawa natin kasi nga ang alam lang talaga tao tamad. Kung wala siyang alternate mindset, talagang tamad lang talagang pupuntahan niya. Walang choice talaga. As in walang choice. So, kung nanonood kayo nito, yun, subscribe kayo pare, maglagay kayo dyan, thank you ASP. Comment down and subscribe. Alam nyo, kaya nga namin nabuo to itong brotherhood namin na to, para rin to sa mga lalaking walang brotherhood. Wala kang makitang brotherhood yan sa lugar ninyo, tumambay ka sa SP palagi. Parang ganun na rin, no? Yeah. Totoo, kasi hindi kayang sabihin to ng lahat ng brotherhood, hindi kayang ibigay yung ganitong klaseng knowledge sa lahat ng brotherhood. Para ka nang kasama sa brotherhood namin. Yeah. Ganun ang importansya nun. Itong kapatiran namin na to na magkakasama kami, pinag-uusapan namin mga ideas na nare-receive mo na. Parang nasa bilog ka namin. Kaya nga sabi ko sa'yo, pag nakasubscribe ka, yung mga hindi nakasubscribe, tangin na nyo, diba? Yung, pag nakasubscribe ka, hindi, nakafollow ka, kahit sabihin mong hindi ka naka-member, okay lang. Basta nakasubscribe ka sa YouTube. Nagla-like ka ng video, part ka ng brotherhood namin. Speaking of brotherhood, ito, may brotherhood tayong tutulungan ngayon. Ayan. Meron tayo. Yun! Meron tayo. Everybody else. May tanong. May Tanong. Basta. May tanong. Baby. Gawin natin regular yun. So ito pare, Kulot yun di ba Ay, 1 year din. Dapat magkakulot yun. Dalawa na. di ba? So, brotherhood namin to, nanonood. So, tutulungan namin. So, I got you. Pare, ito sabi niya, good day. Pahide na lang po ng identity ko kung sakaling mapili nyo tong kwento ko. Isa akong seaman. Diba? Shoutout sa mga seaman natin dyan. At currently on board noong nakipag-break ang ex ko nitong January 1. Fuck! On board ka, nakipag-break? Wala. Tangina, walang pinagkaiba yun na nasa jail ka, hiniwalayan ka, par. Gustong tumiti. No? Oo, tapos wala ka sa Pinas. Fuck! Sa barko. Nakaka-depression. Binigo ko siya, Boss Josh, dahil sa mga pinangako ko sa kanya. Like pag uwi ko sana ngayong darating na March ay bubuo na sana kami ng pamilya. Pero habang tumatagal ako dito sa barko, madami din yung mga gumugulo sa isip ko at sa huli na-realize ko na bawiin ang pinangako ko sa kanya. Alam ko na napakasupot na galawan ang mangako sa taong mahal mo tapos hindi mo tutuparin. Yan, agresisa daw dyan, di ba? Importante sa atin yung yung reciprocation. yung pangako, di ba? Yung wala kang isang salita. Palabra de honor. Oo. Tangina, mapalalaki, mapababae. Kailangan ginagampanan yan. So yun. Kaya after December 31, nag-video call kami at dun na niya sinabi na ayaw na niya dahil sobra na-disappoint daw siya sa naging desisyon ko. Naisip ko kasi noon na bigyan na siya ng anak dahil sa tumatanda na siya at baka hindi na kami makabuo pag pinatagal pa namin. By the way, I'm 28 years old and she is 34 years old now. Mas bata siya, pre. Mas bata itong tropa natin. Madami pa akong pagkukulang na nagawa sa kanya tulad ng hindi consistent sa communication. Okay. OFW kami parehas at umuwi siya ng Pinas nitong October 2025 para magsettle na sana Pinas with me. Kapag naisip ko lahat yan, nakokonsensya ako sa nagawa ko dahil umuwi siya sa Pinas para magsettle. Tapos,
binawi ko yung pangako ko sa kanya. Ay, nakaka-disappoint naman talaga yun. Diba? Umuwi ng Pinas dahil expected na gagawa ng pamilya tapos hindi totoo pa rin. So, sabi ko, kung pwede lang sana ipagpaliban muna namin dahil hindi pa ako ready, like kulang pa ang ipon ko, alright? Pero hindi niya na daw maintay kung kailan ako magiging ready. So after ng breakup namin itong January 1, hindi pa natatapos ang buwan na yan, ay may nakakita. So hindi pa natapos ang buwan na yan, ay may nakikita na akong pictures niya na may kasama na itong lalaki. Woo! Ito hindi ko magets dito sa mga to. Hindi makapaghintay daw. Okay, hindi makapaghintay. Tingnan mo na iba tuloy yung na may mga twisting turns kasi. Hindi makapaghintay yung babae na gusto na nilang gumawa ng pamilya. So instead na mag-taste na lang muna dun sa current nila kasi plano naman na talaga nila. It's just that wala pang ipon. Naghanap ng ibang lalaki. So anong sense? Ito bang lalaki na to bibigyan ka kaagad ba nito agad din? May plano ba to agad? Hindi ko magets yung mga ganun eh. So, Yeah. feeling ko tuloy ngayon, napaganda pa yung desisyon na ginawa ko. Sino ba nakipag-iwalay yung lalaki? Yung babae nakipag-iwalay. Okay. Kasi nga hindi na makapaghintay sa Tapos ilang weeks lang bago nagkaroon ng bago? Malaki ba? January 1 eh. January 1 sila naghiwalay. So, Isang buwan. Isang buwan din. Isang buwan. I think, matagal na nga yun. Usually, pag nakipag-iwalay ang babae, meron na yun eh. Hindi lang in-out, pre. hindi lang in-out agad. Pero may kachat na yan. Hindi papayag makipag-iwalay ang babae na walang sumasalong kausap yan. Matik yan lahat ng babae ganyan. May Matik kausap yan. Feeling ko tuloy ngayon, napaganda pa yung desisyon na ginawa ko. Well, lumalabas na ganun talaga. So ngayon, pauwi na ako ng Pinas at bala ko na lang sana ipa-deliver sa kanya yung ibang gamit niya na nasa bahay pa. Para after nun ay isasara ko na yung communication namin. Ba't pa papadeliver? Papansin ka rin eh. Wait lang, sagutin ko yan. Alam mo, papansin ka lang. Gusto mo lang kontakin ka ulit kaya mo ipapadeliver yung Brad. Brad, kung hindi niya hinahanap yung gamit, wag mo Wag ipadeliver. na, tama. Pero pag hinahanap niya, sige. Pa-deliver mo. Pero maganda yan, ibenta mo na para may pera ka pa. Sa Facebook, marketplace, pre. Magugulat siya, nandun yung gamit mo, puta. Wala sa marketplace yung gamit. Teka, bag ko yun. Kangina mo. So, Haslin to. Haslin. Ganito talaga kami sa streets. Naalala ko tuloy sumali sa Puso Honor Laruan. Galing sa streets. recreate. Maraming salamat sa paikinig, Boss Josh. Kung hindi man ito, ay sana matapik po ito sa ESP. Ngayon na lang na send ko to ay nagpapasalamat na ako sa inyo. More power, Boss Josh, at sa ASP. Welcome din. Salamat din sa iyong liham at sa pagtiwala mo sa aming tatlo. Unahan ko na. Mabilis lang to. Bigay mo na. Seaman ka, malaki ang future na pwede mo magawa. Malaki ang monetary dyan. Basta masinop ka lang sa pera at huwag kang bera ng Brazilian. Alam mo yan. Ingat sa pre. Ingat sa sakit. Oo, ang daming seaman nagkakasakit ngayon Parang half ng tao sa barko madalas nagkakasakit pag uwi. Kasi nga, kung ano nung binibembang nila, di nila matiis ng walang condom. Anyway, wag kang mag-alala. Normal lang yan. Dinadaanan talaga natin mga lalaki yan. At wag mo nang i-stock kasi. Kung may bago man siya, it's none of your business na. Hindi mo na yung problema. At kung 1 month man nabibilisan ka sa pagpalit niya sa'yo, again, hindi mo yung problema. Once na mag-break kayo, kahit 1 oras pa lang, may nilunch ng bago yan, hindi mo na yung problema. Once na mag-break kayo, wala na ka ng problema doon. Hindi mo problema yon. Nasasaktan ka lang, I know, pero hindi mo kailangan ireklamo yon. That's the game. Ganun talaga nagwo-work ang babae at lalaki at relationship. Tanggapin mo lang. Andito lang kami. At gusto ko, since alam ko kaya ka lumiham niyan kasi nasasaktan ka pa rin up until now Gusto ko, pag napanood mo tong video na to, habang tinatopic namin ito, pakinggan mo kami ng buong rasyonal at i-turn off mo muna emotion mo kung kaya mo. Huminga ka ng malalim, no? Inhale, exhale, at tanggapin mo sa sarili mo na masakit talaga. Huwag mo i-deny na na hindi ka nasasaktan. Lahat tayo nasasaktan. Even us, kasi kahit gaano nakalamig puso namin, may mga panahon na nasasaktan pa rin kami sa mga sitwasyon, iba't ibang sitwasyon. But, Real talk.
yung reaction namin yung magdidikta kung gaano ka ka-mature. Kung reaction mo is self-destruction, doon na mag-iiba yun. Totoo yun, pre. So going back, tanggapin mo lang yung mga papayo nila and tanggapin mo na masakit yung ginawa sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na marami pang darating sa buhay mo na tao at magbibigay ng leksyon at magpapa-improve ng sarili mo. Basta every time na masasaktan ka, family man yan o relationship, lagi mo ipupunta yung sarili mo sa mag-i-improve ka at magbe-benefit ka, hindi sa sisirain ng sarili. Okay? Totoo yun. Gusto kong i-double down yung sinabi ni Sadaw. Kasi isa sa mga bagay na para maka-move on ka ng mabilis is tanggapin yung sitwasyon mo ngayon eh. Yan yung, tama na yung in denial ka pa, tatandaan mo rin, ang nature ng babae, hindi yan makakatiis ng walang ka-relationship. So sila talaga ang mabilis makahanap ng kapalit kumpara sa ating mga lalaki. That's the reality. So tanggapin mo yun. Now, ang magdidikta ngayon ng pagkatao mo, yung gagawin mo after mangyari yung cheating, yung pagpapalit niya sa'yo. Kasi nature naman na yun. Talaga may papalitan ka, tanggapin mo yun. Wala na dapat ikaw pakialam doon. Ito ang ito ngayon na sa'yo pare, tawag din, magdidikta kung sino ka talaga, yung gagawin mo after mangyari. Magiging supot ka ba? Gagawa ka ba ng mga maling desisyon? Yun ka. Pag gumawa ng mga ganong kasuputan, ikaw yun. Di ba? Correct. Ikaw talaga yun. Idagdag ko palas. Alimbawa, kahit sabihin pa natin iniputang ka, ganyan na natin. Nag-cheat yung babae mo na yan sa'yo. Hindi mo lang nahuli. No? Wala ka lang patunay. Consider na natin yun. Niloko ka. O kahit sa lahat ng lalaking niloko sa buong mundo at sa buong Pilipinas na nakikinig dito, hindi ka supot. Kahit sabihin natin iniputang ka, hindi ka supot doon. Ang magdidikta sa'yo kung supot ka is kung ano yung gagawin mo after ka maiputan. Exactly. Kaya halimbawa sila Rico, 'di ba, na-issue sila na iniputan si Rico, yung gitarista ng River. Hindi siya supot sa paningin ko eh. Magiging supot ka is kung nagngangangal-ngal ka sa internet ng mga posting mo, notes mo na katulad yan, yung alisin mo yan, yung pagrereklamo na may bago siya agad, Sir Diyos, ang bilis niya. Yan yung kasuputan pag pinost mo yan. O masyado mong dinadamdam yan. Sa isip mo na lang yan, sa brother mo na lang yan sabihin. Huwag kang gagawa na action na nagpapakita na nabibitter ka o na insecure ka. Move on lang. Yun, ganun lang lalaki. Tahimik, move on. Pak. Pera. Pak. Pero yun lang, isa pa to Kasi alam ko, naintindihan ko nasa emotional state ka rin, pare. So, may mga decision talaga na yan yung mga prone ka sa maling decision ang mga ganyang breakup So, ngayon, may pera ka, minsan dyan napupunta yung mga maling investment. Dahil nga, excited siya makamove on, pre. Isipin ng mga may pera na lalaki. Sus, marami naman akong pera kaya ko makamove on. So, gagamitin nila yung pera nila. So, doon naman, papera ang tutulong sa kanila para mapunta doon sa mga maling desisyon. So, take note of that na iwasan mo na yung mga maling desisyon. Like, for example, na gusto makamove on, bibili ka agad ng sasakyan na pwedeng mapunta sa mali. Hindi mo naman talaga kailangan. Just that gusto mo lang talaga makamove on Bibili ako big bike. Pero, di mo rin naman magagamit. Di ba? So, sasakay kang barko take that in mind, pare. Yun lang. Gusto ko lang i-remind sa'yo na pwedeng makasira rin sa'yo yun na hindi directly about sa babae. Pera naman. Dahil nga nasa emotional state siya. Emotion buying. Ano ba tawag doon? Yung sa pagbibili ng by emotion? Impulsive. Oo. Buti na point out mo yun. Gusto kong dugtungan yung pagdating sa inuputan. Yung mga mga lalaki na halimbawa sa kalagayan natin, dahil marami nga diyang naiinggit sa amin. Yung naiputan yung kapwa nilang lalaki, puta sineselebrate. Meron bang ganun? Meron! Kasi gusto nga nilang Gago yun. gago talaga. Ito nga, bagay natutunan ko sa simula nung naging fan ako ng combat sport, ganyan. Mayroon silang rule, bagay ito na nag-resonate sa akin. Kapag natalo yung kalaban, kamayan na. Kahit ikaw yung nasa winning end, kamayan na, hindi pa para matuwa ka na natalo siya. Mag-celebrate ka, nakikita mo nagdudusa yung yung isang tao. Hindi. Kahit isipin mo, fighting. Paano pag championship, may belt kasi? Ano? Parang, Hindi nga,
Nanalo ka, mag-celebrate ka na lang. Nanalo ka eh. Hindi mo na business yung yung agony nung nung kalaban. Ano mo pa siya, ganun. Oo. Okay. Tsaka lalo pa kayong mga nanonood yung natutuwa, gago. Talagang anong term ni dito? Panggatong kayo sa impyerno kung ugali yung ganyan. Yung sa akin nga Buti na point mo yan. yung mga ganon na natutuwa na naiputan yung lalaki, di pa kasi na na-experience eh. Yan. Yun na yun. Wala ka pa kasing babae, pre. Di ka pa nagkakaroon ng chicks. Kung kasi O, kasi- mabantot yun eh. Mapanghing mabantot yung nakita mo. So yun, pare. So, sana nakatulong kami sa mga nakaka-relate doon sa tropa natin. Sana na tulungan din namin kayo. And kung tinatamad ka yun, ang ganda rin ng topic namin kanina. Paano hindi ka tamarin? Maghanap ka ng brotherhood or maghanap ka na something na yung magbumotivate sa'yo dun sa gusto mong gawin para makatulong sa'yo. Alright? So, kung gusto mo ng mga ganong klaseng topic, pare, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anong mga reaction ninyo, iwan ninyo yun sa baba. Undersupport Podcast. Magbabalik kami. Dagdag ka ba? Wag na, sabi Parang mo. nabiting ka eh, nakita ko eh. Pero okay lang, okay lang. Okay lang. Guys, lagi kong level up. Ganyan, Making ganyan. noise, tapos laging level up. Making noise, tapos laging level up. Every day, every night, level up. I've been living like clouds, I'm a level up. I've been living like clouds, I'm a level up. I've been living like clouds, I'm a level up. I've been living like clouds, I'm a level up. I'm a level up. Star, you're a level up.